Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father, thank you for saving us from eternal hell. Aming nasa langit at mahabaging Ama, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang impyerno. And thank you for giving us another day to study your word. At salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng panibagong aral para mag-aral ng inyong mga salita. We gather together to learn your word. Kami po ay nagsasama-sama upang matuto ng inyong mga salita. Please teach us your lessons so that we live according to your will. Pakiusap, ituro po ninyo sa amin ang inyong mga aral upang kami po ay mabuhay ayon sa inyong kalooban. And please reveal our sins through the light of the word. At pakiusap, ihayag po ninyo ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng liwanag ng salita. So please help us to correct our life and to stop our sins. Kaya nga pakiusap, tulungan niyo po kami na maitama namin ang aming buhay at maitigil ang mga kasalanan. And please be with the speaker and translator to deliver your message clearly. At pakiusap, samahan niyo po ang tagapagsalita at tagapagsalin upang maliwanag na maipahayag ang inyong mga mensahe. We pray in name of Jesus Christ. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Exodus chapter 19. Exodus chapter 19, verse 4. Let's read together, 3, 2, 1. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo, at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, at kayo'y inilapit ko sa akin. In this verse, God describes Himself as an eagle. Sa talatang ito, ipinaliwanag ng Diyos yung kanyang sarili bilang agila. In the Bible, there are many times God explained Himself through by using the birds. Sa Biblia, napakaraming beses na ipinahiwatig ng Diyos yung kanyang sarili bilang isang ibon. So today we will learn the lesson through the birds. Kaya nga ngayong araw, tayo po'y kukuha ng mga aral sa mga ibon. First of all, when we look at the birds, we can see the God is a creator. Una sa lahat, pag tinignan natin yung mga ibon, malalaman natin na ang Diyos ay tagapaglikha. Let's look at the Genesis chapter 1, verse 20. Then God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens." Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. When God said, "Let birds fly above the earth," the birds flied. Nang sabihin ng Diyos, magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng langit, sa kalawakan ng langit, yung mga ibon ay nagliparan. The Job chapter 12, verses 7 and 9 says, "Look at the birds, look at the animals. Then we cannot deny the Creator created these all things." Sa aklat ng Job chapter 12, sa verse 7 at 9, ang sabi po doon, tignan nyo yung mga ibon. Tignan nyo yung mga lumilipad sa inyong papawid. Hindi natin may kakaila kung sino ang lumikha ng mga ito. So when people look at the airplane, nobody says it is made by chance. Kapag ang tao nakakita ng eroplano, walang sino man yung makakapagsabi na nagawa lang yun ng nagkataon lang. But a bird is more amazing things than the airplane. Pero ang ibon ay mas nakakamanghang bagay kaysa sa eroplano. That's why when we look at the bird, we cannot deny there must be creator. Kaya nga kapag tinignan natin ang mga ibon, hindi natin maitatanggi na merong tagapaglikha. The woodpecker can pack the wood 1,000 times in a minute. Ang woodpecker, kaya niyang tukain yung kahoy ng 1,000 beses sa loob lamang ng halos 1 minuto. You know, there are so many kinds of birds.
At napakaraming iba't ibang uri ng mga ibon. And they never learned how to build the nest. At hindi man lang nila natutunan kung paano ba gumawa ng pugad. But each bird has the different way, the same way to make the nest, even though they never learn from the mother. Pero yung bawat mga ibon, meron silang pare-parehas na paraan ng paggawa ng pugad kahit hindi nila yung natutunan sa kanilang mga nanay. So we take the baby bird and let it grow up, and when we watch it, how he made the nest, it is exactly same with the mother's nest. Halimbawa, kinuha natin yung isang inakay, pagkatapos lumaki yun sa atin, kapag tinignan natin siya kung paano siya gagawa ng pugad, eksaktong kaparehas ng paggawa ng pugad ng kanyang nanay yung ginagawa niya. It means God designed these birds to live like this. Ang ibig sabihin, ang Diyos, idinisenyo na yung mga ibon na ganito na mabuhay ng ganon. There is the black-haired brush bird. Merong black hair na brush bird. This bird can fly from New England to South America for 80 hours, but non-stop. He never stopped. Itong ibon na ito, kaya po niyang lumipad mula sa New England papunta sa South America ng 80 oras. Pero hindi po siya tumitigil. Hindi tumitigil. This bird is very small. Yung ibon na ito, napakaliit lang. But for 80 hours, she never stopped and finally arrived in the South America. Napakaliit lang ng ibon, pero lumilipad ng 80 oras, hindi man lang tumitigil, at sa huli, nakakarating siya sa South America. So when we look at the bird, we cannot deny it. There must be creator. Kaya nga, pag tinignan natin ang mga ibon, hindi po natin maikakaila na merong tagapaglikha. And let's look at the Genesis chapter 1, verse 1 and 2. When you look at the process, how God created the heavens and the earth, we come to know that the God loves the earth. When you look at this verse 1 and 2, we can see how God created the earth. Kung titingnan natin yung sa talatang 1 at 2, makikita natin kung paano nilikha ng Diyos itong mundong ito. Would you read verse 1 and 2? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. The last part, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Hovering over is looking around, and another meaning is the brood, the bird brood. Ang ibig sabihin ng kumikilos ay yung tinitignan, yung lugar, pagkatapos ang ibang pagpapaliwanag egg. ay yung nililimliman yung mga itlog. So like a bird take care of the egg for baby to come out, the God was taking care of the earth. Katulad ng mga ibon, inaalagaan nila yung itlog, nililimliman hanggang sa yung mga sisiw ay lumabas. Ganon din ang Diyos, nililimliman niya yung daigdig. So when God was hovering over the face of the waters, the little by little, the step by step, the earth was getting beautiful. Kaya nga nang ang Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng buong daigdig, paunti-unti, yung daigdig ay nagiging maganda. The first part of verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Our life before we got salvation was like this. Ang lupa ay walang anyo, walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman. Yung ating buhay po ay katulad din ng talata na ito. Our life was not formed, Ang ating buhay ay walang anyo, and our life was void, At empty. walang laman. That's why the people try to fill their heart by committing sins. Kaya nga yung mga tao, sinusubukan nilang punan yung kanilang puso sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasalanan. So the darkness was on the face of the deep. Our life was dark. At binalot sa kadiliman ang kalaliman. Ang ating pong buhay ay kadiliman. But like God took care of
the earth like a bird, uh, like a bird took care of the egg. When God shined the love to our life, we got salvation. Katulad ng mga ibon na inaalagaan nila, yung kanilang mga itlog, ang Diyos po pinagliwanag niya yung kanyang liwanag sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Like a bird was born from the egg, we are born again because of the love of God. Katulad ng mga sisiw na isinilang mula sa itlog, tayo po ay naipanganak muli ng Diyos. Let's look at the James chapter 1. James chapter 1, verse 18. Of his own will, he brought us forth by the word of the truth. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan. So God gave a birth us through the word of the truth. Kaya nga tayo po ay ipinanganak ng Diyos sa pamagitan ng salita ng katotohanan. And after we got salvation also, because of God, we are when we preach the gospel, since we got salvation, when we preach the gospel, and we also bring forth the unsaved people through the gospel. Magmula po nang tayo ay maligtas, kapag ipapangaral natin ang ebanghelyo, tayo rin po maaari nating maipanganak yung mga taong hindi ligtas sa pamagitan ng ebanghelyo. Let's look at the 1 Corinthians chapter 4, verse 15. 1 Corinthians chapter 4, verse 15. For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. In Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala naman kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo, ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng ebanghelyo. Sapagkat kay Kristo, ay ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng ebanghelyo. So like a bird begets the baby bird, the God begot the earth with His love. Katulad ng mga ibon na ipinanganak nila, yung kanilang mga sisiw sa pamagitan ng itlog, ang Diyos po ipinanganak din ang daigdig sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. And also sinner is born again as a righteous man, as a children of God, because of the love of God. At isa ba, yung mga makasalanan, sila'y naipanganak muli. Sila'y mga naging taong matuwid, yan po'y dahil sa pag-ibig ng Diyos. And also we will beget the unsaved people as children of God through the gospel. At isa pa, ipapanganak din natin yung mga taong hindi ligtas para maging mga anak ng Diyos sila sa pamagitan ng ebanghelyo. And let's look at the Psalm number 81. Verse 10. This verse shows us that God is a provider in our spirit. Ang talatang ito, ipinapakita sa atin na ang Diyos, siya'y naghahanda ng mga bagay para sa ating spirito. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Bible says, open your mouth wide and I will fill it. Ang sabi po ng Biblia, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at aking pupunuin. The mother bird always find the food and bring it and feed it to the children. Yung mga nanay na ibon, palagi silang naghahanda ng pagkain para ipakain sa kanilang mga anak. But who's gonna eat first? Pero sino po yung unang sisiw na makakakain? The baby bird which opens the mouth wider. Yung mga baby na sisiw kung saan ibinubuka nila ng maluwang yung kanilang bibig. Because when the baby birds open the mouth, the inside the mouth is the red color. It stimulates the eyes of the mother, and if it is if the size is big,
the mother put the food in that mouth first. Dahil kapag ibinuka ng mga sisiw yung kanilang bibig, yung loob ng bibig nila ay kulay pula. Kaya nga yung kulay pula, naaakit yung nanay nila na sila yung unang pakainin. Kaya lang kung sino yung pinakamalaking buka, ibinuka na bibig, yun yung unang pinapakain ng nanay. So birds who open the mouth wider will eat first. Kaya nga yung sisiw na ibinuka ng bibig yung bibig niya ng mas malaki, siya yung unang nakakakain. Like this, in our Christian life, if we open our mouth wider, we will get more strength. Katulad nito, kung ibubuka natin yung ating bibig ng mas malawak, tayo mas magiging malakas sa ating Christian life. God said, open your mouth wide, I'll feed it. Ang sabi ng Diyos, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. In other words, if we don't open our mouth, God will not feed it. Sa ibang salita, kung hindi natin bubuksan ang ating mga bibig, hindi ito pupunan ng Diyos. We don't desire the money or the success in the world. Hindi na po natin ninanais yung mga pera o tagumpay sa sanlibutan. But we should desire to grow up in our Christian life. Ngunit ang dapat nating naisin ay lumago tayo sa ating Christian life. We should desire to save more lost souls. Dapat magnais tayo na magligtas pa ng maraming ligaw na kaluluwa. We should desire to learn the more word of God. Dapat magnais tayo na matuto pa ng maraming salita ng Diyos. So, as much as we open the mouth, we will God will fill in our Christian life. Kaya nga hanggang sa kung gaano natin ibinubuka yung ating bibig, ang Diyos po pupunan niya yung ating Christian life. Look at the Jacob. Tingnan niyo po si Jacob. He didn't desire any other things. Hindi po siya nagnais ng anumang bagay. He only greed the blessing of God. Ang ninais lamang niya, yung pagpapala ng Diyos. So when he met God, he wrestled and he didn't let God go. Kaya nga nang makatagpo niya ang Diyos, nakipagbuno siya, hindi niya hinayaang umalis ang Diyos. Even though his socket of bone was pulled out, he didn't let him go. Kahit na yung kanyang binti ay nalinsad, hindi pa rin niya pinakawalan ng Diyos. He said, "You can't go without blessing me." Ang sinabi niya, hindi ka maaaring umalis hanggang hindi mo ako pinagpapala. And finally, God blessed him and changed his name from Jacob to Israel. At sa huli, pinagpala po siya ng Diyos at binago ng Diyos yung kanyang pangalan mula sa Jacob, naging Israel. So, we have to open our mouth. Kaya nga, kailangan nating buksan yung ating mga bibig. Then, God will fill it. At pagkatapos, ito'y pupunan ng Diyos. God is provider. Ang Diyos po yung naghahanda. And when you look at the Deuteronomy chapter 32, we come to know that God is a trainer of our Christian life. At kung titignan natin sa aklat ng Deuteronomeo, chapter 32, malalaman natin na ang Diyos, siya yung tagapagsanay ng ating buhay. Let's look at the Deuteronomy chapter 32, verse 11 and 12. Would you read? Gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad na pumapagaspas sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila. Kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak, tanging ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Eagle is a king of birds. Ang agila po, sila yung hari ng mga ibon. But sometimes the baby eagle doesn't like to learn to fly. Pero minsan po yung mga inakay na agila, ayaw nilang matutong lumipad. They are scared to go out. Sila po ay takot na lumabas. And nest is already comfortable and convenient. Doon po sa kanilang pugad ay komportable na sila, maayos na. At the time, the mother eagle steer up its nest. Sa sandaling yun, yung nanay na agila, ginagalaw yung kanyang pugad. And sometimes the eagle push the baby. At minsan, yung agila, itinutulak yung mga inakay. Then probably the baby eagle blame the mother and complain and get surprised and embarrassed. At maaaring yung inakay na agila ay sisihin niya yung kanyang nanay at magulat. Pagkatapos ay malulungkot siya. But the whole verse over its young. So even though the mother eagle trained the baby, mother
never look at something else. Always look at and look around the baby. Kahit na sinasanay ng mga nanay na agila, yung kanilang mga inakay, yung mga nanay, hindi siya tumitingin sa ibang mga bagay, nakatingin lang doon sa kanyang mga inakay. And when the baby is almost fell in the ground, drop in the ground, the spreading out its wings, the mother spread out its wings and taking them up, carrying them on its wings. Kapag itinulak nila yung kanilang anak at yung anak na sisiw ay halos malapit ng mahulog sa lupa, ang ginagawa niya, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak at kinukuha sila. So spreading out the wings and taking up and going up again and dropping again. Kaya nga ang ginagawa ng nanay ay ibinubuka niya yung pakpak niya, sinasalo yung mga inakay na sisiw, tapos muling aakyat, pagkatapos iuhulog niya ulit. The baby eagle, through this process, the baby eagle learned how to fly. Sa pamagitan po ng ganitong proseso, yung mga inakay na agila, natututo silang lumipad. Even though it is embarrassed and surprised and sometimes complained, finally it becomes like a king of birds. Kahit na yun po ay nakakainis, nakakagulat, o kaya maaari silang magreklamo, sa huli po, yung mga inakay magiging hari ng mga ibon. Without training, we cannot be strong. Kung wala po yung pagsasanay, hindi tayo lalakas. So God sometimes stir up our nest. Kaya nga minsan, ginagalaw ng Diyos yung ating mga pugad. Let's look at the Acts chapter 8. Acts chapter 8, verse 1. At the time, the saved brothers and sisters who they only stayed in Jerusalem. Nang panahon po na ito, yung mga ligtas na mga brothers at sisters, nananatili lamang sila sa lugar ng Jerusalem. And they didn't think the Gentiles also were supposed to be saved. At hindi po nila iniisip na yung mga hintil ay dapat ding maligtas. That's why God allowed to persecute the saved people in Jerusalem. Kaya nga ipinahintulot ng Diyos na yung mga taong ligtas ay usigin doon po sa lugar ng Jerusalem. Would you read? Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. So God allowed the great persecution. Ipinahintulot po ng Diyos yung malawakang pang-uusig. And God scattered all saved people out of the Jerusalem. At ikinalat po ng Diyos lahat ng mga taong ligtas sa labas ng Jerusalem. Probably God said at that time, it's not the time to stay here. You have to go out and preach the gospel. Maaaring ng mga panahon na to ay ang sinasabi ng Diyos, hindi panahon ngayon para magsama-sama kayo dyan. Kailangan nyo lumabas para ipangaral ang Ebanghelyo. Then the verse 4, therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangangaral ang salita. So sometimes God allowed the suffering in our life. Kaya nga minsan, ipinapahintulot po ng Diyos yung pagdurusa sa ating buhay. God stir up our life. Ginagalaw ng Diyos yung ating buhay. Meaning is, you go out and you have to learn how to fly. Ang ibig sabihin, umalis ka, lumabas ka, matuto ka kung paano lumipad. It means we have to, that is the time to grow up. Ang ibig sabihin, yun yung panahon para lumago tayo. That is the time to be stronger. Yun yung panahon para maging malakas. But when we faced on the danger, like an eagle took up his baby through his wing, God protected us. Pero kapag tayo ay naharap sa panganib, katulad ng mga inakay na nahuhulog, pero sinasalo ng kanyang ina, ang Diyos, iniingatan din tayo. Let's look at the Matthew chapter 23. Matthew chapter 23, verse 37. Pastor Carlo, would you read?
O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. At the time, Israel always was against God. Na mga panahon na ito, ang Israel po palagi silang sumasalungat sa Diyos. That's why in Old Testament, God had sent so many prophets. Kaya nga sa panahon ng lumang tipan, ang Diyos nagsugo ng napakaraming mga propeta. But the Israelites didn't listen and even killed the prophets. Pero yung mga Israelita, hindi na nga sila nakikinig, pinapatay pa nila yung mga propeta. And God said, how often I wanted to gather your children together as a hen gathered her chick under her wings. At ang sabi ng Diyos, makailang ulit kong ninais na tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipong ng inahing manok sa kanyang mga sisil. Like a hen gathers her chick under her wings, God wants to protect Israelite and also save the people. Katulad ng mga nanay na manok na gusto nilang ingatan yung kanilang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ang Diyos po gusto rin niyang protektahan at iligtas yung mga tao, yung mga Israelita. Like a hen, God gathered His people. Katulad ng inahing manok, ang Diyos pinagsasama-sama niya yung kanyang mga tao. So even though the Israelites committed so many sins and they were destroyed by Babylon, finally God gathered them in Jerusalem from Babylon. At kahit na yung mga Israelita ay sumalungat at gumawa ng kasalanan sa Diyos at sa huli, winasak ng bansang Babylonia, sa huli po, ang Diyos muli niyang ibinalik sa Jerusalem, pinagsama-sama yung mga Israelita. Even though Israelites were slave in Egypt, God gathered them to the land of Canaan. Kahit na yung mga Israelita naging mga alipin sa lupain ng Ehipto, inalis sila ng Diyos at dinala sa lupain ng Kanaan. Because of a sin, killing Jesus, the Israelites were scattered for 2,000 years. But God, these days, God is gathering all Israelites in the land of Israel. Dahil po sa kasalanan, ang mga Israelita ay naikalat sa buong mundo sa loob ng halos 2,000 taon. Pero sa mga kapanahonan natin ngayon, ang ginawa ng Diyos, muli niyang tinipon yung mga Israelita sa lupain ng Kanaan sa Israel. In the church, God wants to gather all brothers and sisters in unity. Sa church po, ang Diyos, ang nais niya, pagsamasamahin lahat ng mga brothers at sisters sa pagkakaisa. But Satan wants to make the group and divide the unity. Pero si Satanas, ang gusto niya ay gumawa ng mga grupo at wasakin yung yung pagkakaisa. Let's look at the Hebrew chapter 10. Verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Some people's manner is the not forsaking the assembling of ourselves together, dividing. Ang ugali ng ibang tao ay yung pabayaan, yung pagtitipon. Ang ginagawa nila, hinahati-hati nila. They make their own group, and sometimes they are against the church. Gumagawa sila ng sarili nilang grupo at minsan sila ay sumasalungat sa church. Sometimes they are against the other brothers and sisters. Minsan sila ay nagiging laban pa sa ibang mga brothers at sisters. They don't like to be one in the church. Ayaw po nilang maging isa sa church. The Bible says, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. When the Jesus' second coming is coming soon, is near, we have to more focus on the unity in the church. Sabi po dito na lalong kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Kapag nakikita natin na si Jesus ay malapit nang dumating, kailangan natin mas magkaisa pa. God tried to gather all saved people
to love each other in the church. Sinisikap pong pagsamasamahin ng Diyos lahat ng mga taong ligtas sa church sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Let's look at the Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 4. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. When we are called, when we are saved, we become the one body. May isang katawan at isang espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Nang tayo po ay tawagin, nang tayo po ay maligtas, tayo po ay naging kabahagi sa isang katawan. So God, the Bible doesn't say you should be one, but the Bible says you have to keep your unity. You are already one, so you have to keep it. Hindi po sinasabi ng Biblia na ikaw, kailangan mong maging isa. Ang sinasabi ng Biblia, kayo ay isa na. Kaya nga panatilihin niyo yung pagkakaisa. The verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu sa buklod ng kapayapaan. So you are already united. You are already one. Kaya nga kayo ay may pagkakaisa na. Isa na kayo. And Bible says you have to keep that unity of the Spirit in the bond of peace. At ang sinasabi ng Biblia, kailangan niyong mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu sa buklod ng kapayapaan. So God tried to gather His people, and we have to be united. Kaya nga sinisikap po ng Diyos na pagsamasamahin yung kanyang mga tao at dapat tayo po ay maging may pagkakaisa. And finally, God will gather His people in the heaven. At sa huli, pagsasama-samahin ng Diyos, lahat ng kanyang mga tao doon po sa langit. And let's look at Isaiah chapter 31. Isaiah chapter 31, verse 5. Would you read? Gaya ng mga ibong nagsisilipad, gayong iingatan ng Panginoon ng mga hukbo ang Jerusalem. Iyon ay kanyang iingatan at ililigtas. Kanyang ililigtas at iingatan iyon. So like a birds flying above, the birds sometimes fly to protect each baby. Gaya ng mga ibong nagsisilipad. Minsan po mga ibon, sila ay lumilipad para maingatan nila yung kanilang mga anak. So Bible says, God says, He will also deliver it, passing over, He will preserve it. God protect our life. Kaya dito, gaya niyon, kanyang iingatan at ililigtas. Even though we are all the difficulties are surround us, God's help comes from above. Kaya nga kahit lahat ng mga kahirapan nakapaligid na sa atin, yung tulong po ng Diyos ay nagmula sa itaas. Sometimes I think when I faced on the traffic, I cannot move for sometimes 1 hour, 2 hours in Manila. Then I'm thinking, what if I can fly? Then I just directly go to Retreat Center or Manila Central Church very fast. Minsan po, pag naharap ako sa sobrang traffic, hindi ako makagalaw. Halos inaabot ako ng oras. Minsan naiisip ko, paano kaya kung nakakalipad ako kung ganun? Direkta ako makakapunta sa Retreat Center o sa Manila Central. So even though we are surrounded by the suffering and many difficulties, if God pick up us and help us from above, it will be no problem very quickly without the unexpected way. Kaya nga kahit napapalibutan tayo ng maraming pagdurusa at kahirapan, kung tayo ay tutulungan ng Diyos mula sa itaas, yun po ay talagang tulong na hindi natin inaasahan. So like birds flying above the babies, the God is looking, God is observing us, and God can help us from above. Katulad po ng mga ibon na nagsisilipad sa itaas at tinitingnan yung kanilang mga anak, ganun din po ang Diyos. Ang Diyos ay nasa itaas at nagmamasid sa atin para tayo ay tulungan. And under the wing of God, we are safe and secure. At sa ilalim ng pakpak ng Diyos, tayo po ay ligtas doon at naiingatan. Let's look at the Psalm number 70.
Psalm number 17, verse 8. Keep me as the apple of your eye, hide me under the shadow of your wings. Gaya ng itim ng mata, ako'y ingatan mo. Sa lilim ng iyong mga bakpak ay kubli mo. God protect His people like the eyes protect each apple. Iniingatan po ng Diyos yung kanyang mga tao katulad ng pag-iingat ng mata sa itim ng mata niya. When the something dangerous approaches in the eyes, God designed the eyes, the automatically is closed. Kapag may isang bagay na mapanganib na tatama sa mata, idinisenyo po ng Diyos yung mata natin na kusang sumara. So when we are dangerous, when we become the dangerous, God automatically protect us. Kaya nga kapag tayo po ay nasa biglaang panganib, ang Diyos po, pusa niya tayong iingatan. And like birds protect each baby under its wings, God says, hide me. God can protect us under the shadow of His wings. Katulad ng mga nanay na ibon na iniingatan yung mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ang Diyos din po, sa lilim ng iyong mga pakpak ay ikubli mo ako. Ingatan tayo ng Diyos. Let's look at the Psalm number 36, verse 7. Pastor Carlo, will you read? Napakahalaga, O Diyos, ng iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. The children of men put their trust under the shadow of your wings. Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. So when we face on the difficulties, to where do we have to hide? Kaya nga kapag tayo po ay naharap sa mga paghihirap, saang lugar po tayo dapat magtago? We have to escape to the under the wing of God. Kailangan po nating tumakas papunta doon sa ilalim ng pakpak ng Diyos. That is the most safest, that's the safest place. Dahil yun po yung pinakang ligtas na lugar. And another thing is the birds fly above the earth. At ang isa pang bagay, ang mga ibon po ay nakakalipad sa itaas ng lupa. The birds fly in the sky. Ang mga ibon po ay lumilipad dyan sa langit. Like this, the saved people are those who seek something above. Katulad po noon, ang mga taong ligtas, sila yung mga tao na naghahanap ng mga bagay na nasa itaas. So Colossians chapter 3, Colossians chapter 3, verse 1. Verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. If then you are raised with Christ, it means if you are saved with Christ, seek those things which are above. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ibig sabihin kung kayo naligtas, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas. A bird is designed to fly in the sky. Ang mga ibon po nakadisenyo para sila'y lumipad sa langit. When I look at the penguin or the chicken, I feel pity to them. Kapag nakakakita ako ng penguin o kaya ng manok, naaawa ako sa kanila. Because even though they have wings, they cannot fly much.
Dahil kahit na meron silang mga pakpak, hindi naman sila talagang makalipad. They cannot fly in the sky. Hindi sila makalipad sa langit. They just live on the ground. Sila ay namubuhay dito lang sa lupa. Penguin just walk, not fly. Ang penguin, naglalakad lang, hindi lumilipad. It's not it's not like a born again Christian. Hindi po yan katulad ng mga born again Christian. Since we get salvation, we are new creature. Magmula po nang tayo ay maligtas, tayo po ay bagong nilalang na. We are the person who seeks something above. Tayo na po yung mga tao na naghahanap ng mga bagay na nasa itaas. If we think the something in the earth, in this world, we are so pitiful. Kung ang mga bagay na iniisip natin ay yung mga nandito lang sa sanlibutan, kung ganoon tayo po ay nakakaawa. So verse 2, set your mind on things above, not on the things on the earth. Ito inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. What is the thinking? Those things which are above. Paano po ba yung itoon yung pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas? The something eternal. Yung mga bagay na walang hanggan. So, if we work for something eternal and something related to the Lord, that is the things that is to seek those who are above. Kung tayo po Those above. Kung tayo po ay mag-iisip ng mga bagay na walang hanggan o kaya may kaugnayan sa Panginoon, ganito po yung pagtotoo ng kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. So we are not seeking the worldly things to enjoy our life. Hindi na po tayo naghahanap ng mga bagay na makamundo para lamang magsaya sa ating buhay. We are not seeking for the success in our life. Hindi na rin tayo naghahanap ng tagumpay dito sa ating buhay. We are seeking something holy and something eternal and something for God. Ang mga bagay na hinahanap natin ay yung mga may kabanalan, yung mga bagay na walang hanggan, at yung mga bagay na para sa Diyos. So, studying the Word of God is the work to seek something which are above. Kaya ngayong pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po yung bagay ng paghahanap sa mga bagay na nasa itaas. Let's look at the Philippians. Philippians chapter 3, verse 8. Verse 7 and 8, would you read? Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang mga kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. And verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. What things were gained to me, which I have counted, the verse 8, yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Apostle Paul didn't consider what he had learned before he got salvation. Sa verse 8 po, hindi po itinuturing ni Apostol Pablo na mahalaga yung mga bagay na nakuha niya bago siya maligtas. He just seek how to learn about Christ more. Ang hinahanap na po niya kung paano siya mas matututo pa ng mga bagay kay Kristo. He desire to learn to realize the Word of God more rather than any other things. Ang talagang ninanais niya po ay maunawaan niya kung ano ba yung kahulugan ng salita ng Diyos higit pa sa anumang mga bagay. This is the work to seek the something above. Ito po yung gawain ng pag-ananais sa mga bagay na nasa itaas. And also, if we live for the eternal reward, is the seeking something above.
At isa pa, kung tayo ay nabubuhay para sa walang hanggang gantimpala, ito po yung paghahanap, pagtutuon ng pansin sa mga bagay na nasa itaas. Let's look at Philippians chapter 3, verse 14. Verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. If we live for the eternal reward of God, we can say we are seeking something above. Kung tayo po ay nabubuhay para sa walang hanggang gantimpala na mula sa Diyos, masasabi po natin na ang mga bagay na hinahanap natin ay yung mga nasa itaas. And the last one, let's look at the Job chapter 39. Job chapter 39, verse 26. Verse 26, let's read it together. 3, 2, 1. Lumilipad ba ang uwak sa pamagitan ng iyong karunungan at ibinubuka ang kanyang mga pakpak sa dakong timugan? The small birds, flies, always work to what do you call the pakpak? Pakpak. Pakpak? Oh. The verse 27, the small birds always pakpak, always fly by its wings. Yung maliliit na ibon, palagi silang lumilipad gamit yung kanilang mga pakpak. If it doesn't move its wings, it dropped. Kung hindi po niya igagalaw yung pakpak niya, mahuhulog siya. But the eagle and hawk, they are different. Pero yung agila at mga lawin, iba po sila. They know how to use the air and wind. Alam po nila kung paano gamitin yung hangin. So the verse 26, does the hawk fly by your wisdom and spread its wings toward the south? So it doesn't pakpak. Lumilipad. It spread its wings and through the wind it flies. Lumilipad ba ang mga uwak sa pamagitan ng iyong mga karunuan? Yung mga lawin po, ang ginagawa nila, lumilipad sila pero ibinubuka lang yung pakpak at sa pamagitan ng hangin, lumilipad sila. If when the ground is heated, the hot air is going up, then it make the circulation of the air. Kapag ang lupa po ay naiinitan, yung init po ay umaakyat. Pagkatapos yung mainit na hangin, yun po yung nagpapaikot sa hangin. And the eagle or hawk, these kind of birds use this circulation of the air. At yung mga agila at lawin, ginagamit po nila yung pag-ikot ng hangin na ito. So they don't pakpak much, right? They just spread the wings and the fly by using the wind. Kaya nga hindi po nila gaanong ginagamit yung pakpak nila. Ang ginagawa nila ay binubuka lang, pagkatapos lumilipad gamit yung hangin. This wind indicates how Holy Spirit works. Ang hangin po na ito ay tumutukoy kung paano ba kumikilos ang Espiritu Santo. In John chapter 3, let's look at John chapter 3. When the Nicodemus visited Jesus, Jesus mentioned about how the Holy Spirit works. Nang si Nicodemo ay bumisita kay Jesus, binanggit ni Jesus kung paano ba kumikilos ang Espiritu Santo. The verse 8, the wind blows where it wish, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. And so is everyone who is born of the Spirit. Humihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan patungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu.
This wind indicates the Holy Spirit. Yung hangin dito, tumutukoy sa Espiritu Santo. We cannot see how Holy Spirit works. Hindi po natin nakikita kung paano ba gumagawa ang Espiritu Santo. But like we cannot see the wind, Katulad na hindi natin nakikita ang hangin. but we can feel it. Pero nararamdaman natin. So when the Holy Spirit works, later we recognize, Holy Spirit works like this. Kaya nga kapag ang Espiritu Santo ay kumilos na, sa kalaunan, maunawaan po natin, ganito pala kumilos ang Espiritu Santo. And the wind blows where it wished. The Holy Spirit works as it wishes. At humihihip ang hangin kung saan ito ibig. Ang Espiritu Santo, siya po ay gumagawa kung saan niya nais. So when we conduct a Bible seminar, sometimes we expect, this man will really get salvation. We expect that. Minsan pag nagsasagawa tayo ng Bible seminar, tayo po ay umaasa, ang taong ito, maliligtas to. Umaasa tayo ng ganun. But when we complete the Bible seminar, not this man whom we expected, but the other man we never expect to get salvation. The other man gets salvation. Pero pag natapos na yung Bible seminar, yung inaasahan natin na maliligtas, hindi siya yung naliligtas. Pagkatapos, yung ibang tao na hindi natin inaasahang maligtas, sila pa yung naliligtas. We don't know where the Holy Spirit works. Hindi po natin alam kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. We have a many cell group. Marami tayong mga cell group. We think that cell group members are good and the situation is good, so we expect that cell group will grow up so fast. Inaasahan natin, iniisip natin, ang cell group na to, ang daming mga miyembro, talagang gagawa sila ng malaki. Pero ibang cell group yung mas lumalago. But we don't know how the Holy Spirit works. Pero ang hindi po natin alam kung paano ba kumikilos ang Espiritu Santo. Unexpectedly, another cell group grew up so fast. Hindi po natin inaasahan, yung ibang mga cell group, sila pa yung mabilis na lumalago. Our eyes and the eyes of Holy Spirit are different. Yung paningin natin at yung mata ng Espiritu Santo ay magkaiba. That's why the wise way in our Christian life is following the Holy Spirit. Kaya nga ang pinakamatalinong paraan sa ating Christian life, yung sumunod lang tayo sa Espiritu Santo. If we think if always we focus on the cell group which we expect more, then we cannot see how the Holy Spirit works in another cell group. Kung magtutuon lang tayo ng pansin sa mga cell group na inaasahan nating lalago, kung ganun, hindi po natin makikita kung paano kumikilos ang Espiritu Santo sa ibang mga cell group. So like a bird spreads the wings and fly through the wind, we have to rely on the Holy Spirit and follow the Holy Spirit. Katulad ng mga ibon na ibinubuka lang nila yung pakpak nila at sumusunod sa daloy ng hangin, kailangan po natin sumunod lamang tayo sa pagkilos ng Espiritu Santo. So Christian life is not the life we live by our power and strength and wisdom, but the Christian life is the life which we live by the following the Holy Spirit. Kaya nga yung Christian life, hindi po ito pamumuhay na sumusunod ayon sa ating lakas, kapangyarihan at karunungan, kundi dapat po sumunod ang ating Christian life sa paggabay at sa paraan ng Espiritu Santo. So in the church, we have to very carefully look at where the Holy Spirit works. Kaya nga sa loob ng church, kailangan po natin maging maingat at malaman kung saan ba kumikilos ang Espiritu Santo. We cannot say, we go first and call the Holy Spirit. Please come and please follow me, Holy Spirit. Hindi po natin pwede sabihin na tayo muna yung unang pupunta, pagkatapos sasabihin natin, Holy Spirit, pakiusap, sumunod ka sa akin. We have to ask to the Lord, where will you work? Where will you go? Then we have to follow the Holy Spirit. Kailangan po nating magtanong sa Diyos, Panginoon, saan po kayo hahayo? Pagkatapos, kailangan natin sumunod sa Espiritu Santo. So we cannot work faster than Holy Spirit. Kaya nga hindi po tayo maaaring lumakad o gumawa ng mas mabilis sa Espiritu Santo. That's the Christian life. The Christian life is the life to follow the way of the Holy Spirit.
Ganyan, hindi po ganun ang Christian life. Ang Christian life, ito po ay buhay na sumusunod sa patnubay ng Espiritu Santo. So today we learn the lesson through the verse in the Bible. Kaya nga ngayong araw, natuto po tayo ng mga aral mula sa mga ibon na nasa Biblia. When we look at the verse, we cannot deny the God created all things. Kapag tinignan natin yung mga ibon, hindi po natin may kakaila na nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. And as God said, open your mouth wide, we have to open our mouth wide to be blessed more. At kagaya ng sinabi ng Diyos, ibuka mo ng maluwang ang iyong bibig. Kailangan nating ibuka ng maluwang ang ating bibig at tayo ay mas pagpapalain ng Diyos. And like an eagle, God train us and protect us. At kagaya ng mga agila, tayo po ay sinasanay at iniingatan ng Diyos. And also we have to seek something above. At isa pa, ang kailangan po nating pagtuunan ay hanapin yung mga bagay na nasa itaas. And also we have to live to follow by following the Holy Spirit. At isa pa, kailangan nating mabuhay na sumusunod sa Espiritu Santo. Let's pray together. Tayo po ay manalangin natin. Thank you for giving us another day to study your word. Aming nasa langit na mga bagay Ama, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng isa pang araw para mag-aaral ng salita. Please always protect us and guide us. Pakiusap, palagi po nito aming gabayan at inahan. And we commit the rest of our life in your mighty hands. At ipinagkakatiwala na po namin ang mga nakitira namin buhay sa inyong mga makapangyarihang mga kamay. Always lead our life through the help of the Holy Spirit. Palagi niyo pong patubayan ang aming buhay sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. We cannot do anything without you, without your help. Wala po kami magagawa anuman kung wala po ang inyong tulong. We don't know where to go without your guidance. At hindi rin namin alam kung saan kami pupunta kung wala po ang inyong pagbabay. Always be with us and guide us. Kaya nga, pakiusap, lagi niyo kaming samahan at gabayan. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin namin dito sa pangalan ni Yesus Kristo.